Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Ay, magandang umaga sa iyo, Nicole, at salamat at naimbitahan niyo ako dito sa tambalan. I'm so happy kasama kita ngayon, Tanghenyo. Ay, again din ako, naalala ko yung huling pagsama ko dito sa tambalan, yung bago masunog, yung Star City. Ang tagal na, actually marami nakakamiss sa'yo, pero gusto lang nating sabihin na si partner, magpagaling ka na kasi grabe yung ubo niya kahapon papunta na sa TV. Ay, sinasabihan ko ngayon si Chris. Sabi ko, ayusin mo yung pagtumawa ka kasi pag tumawa siya pahigop. Bakit naghihigop to si partner? Yung pagtawa niya. Huwag kang gumanyan, Tanghenyo. Uy, pero thank you Sabi ko talaga sa boss natin, boss, pwede ba makasama ko si Tanghenyo ngayong araw na ito kasi absent si Chris medyo masama na talaga, ang tindi na ng tama ng ubo niya. Ay nga, baka papunta na nga sa TV. Kaya mula nga. Sa radyo, pa TV na. Wow, hindi nakapagsabi. Huy, pero alam mo ewan ko kung nakikinig si partner. One time, meron akong bisita dito. Yung bisita namin dito, taga lugar nila. Tapos, ang sabi, parang tinanong siya, sabi niya, totoo ba ang balita? Sabi niya, ang alin? Sabi niya, sabi niya, yung ano ka na daw, parang tatakbo ka ata, mga ganon. Magiging politician. Ewan ko, hindi ko sure. Diba? Kasi, ang bait kasi niyan, alam mo naman si partner, parang eulogy. Parang eulogy. Alam mo kasi si partner mabait. Naku, hindi ako mag-absent kahit kailan. Baka mamaya pag gines ka ni Chuper, naku, anong pag-usapan ninyo, di ba? Hindi kasi mabait. So pwedeng pumulitika, ganun. Ganito talaga yan dito sa Love Radio. Pag wala ka, ikaw yung pag-usapan. Ang lakas pa naman ng chismisan dito sa Love Radio, di ba? Pero salamat ng marami dahil si partner, kahit na ayaw umabsent, salamat dun sa doktor na nagsabi sa kanyang kailangang mag-absent ka para hindi ka makahawa. Yan. Ay, dapat lang. Chris, kung nakikinig ka ngayon, buti naman sinunod mo yung payo ng doktor. Kung hindi, alam mo na. Alam mo na. Magiging makunat yan kasi hanggang ngayon hindi pa rin napapatuloy yan. Hindi pa sinusunod yung sinabi ng doktor. Di ba? Buti nga nagkaubos, sinunod di ba? Ay nako, Tanghenyo, meron tayong katanungan dito. Ay, sige. Ito, sabi niya, Dear Nicole and Chris, pero dahil wala si Chris, si Tanghenyo na lang. Dear Nicole and Tanghenyo, ano po ba dapat kong gawin sa mister ko na hindi na talaga siya sweet? Nung mag-jowa pa lang kami, sobrang sweet niya talaga. Pinagbubuksan ako ng pinto, binibilhan ako ng bulaklak, pinadadala ako ng tsokolate kahit walang okasyon. Ngayon, ni hi ni hoy, wala. Ano po ba dapat kong gawin sa kanya? At paano ko po ba sa kanya sasabihin? Ayan. Ay baka, Tanghenyo, baka may tips ka naman sa mga girls mo dyan. Paano ba yon? Well, pag sa mga ganyan kasing pagkakataon, hindi lang yung mister mo yung titingnan mo, definitely tingnan mo rin din sa'yo kasi nag-iiba yung dynamics ng tao mula sa pagkabinata, yung nag-uumpisa kayo. At pag nagkapamilya na kayo, marami na kasing nagbabago. Ibig sabihin, baka si Mrs. Sinasabi mo ba, Tanghenyo, na baka si Mrs. hindi nakabigay-bigay ng bulaklak? Medyo, dati amoy pabango, ngayon hindi na, maasim na lang, ganun ba? Kaya wala nang pagpapadala. Ang importante kasi, Nicole, sa pag-aasawa, dapat transparent kayo. Hindi pwedeng yung kikim-kimin mo na again sa mga babae na kikinig ngayon. Huwag niyong gawing manghuhula yung mga asawa niyo. Correct, totoo yan, di ba? Ang mahirap dito sa nag-message sa atin, Tanghenyo, sa atin pa tinanong. Hindi na lang kinausap yung asawa niya mismo. Kung sa akin totoo ako, naniniwala talaga ako sa ganyan. Kasi kami mga babae, meron kami mga ganitong trip yung sasabihin namin na okay lang kami kahit hindi talaga kami okay. Tapos kaya kami maiirata ng bonggang-bongga kasi tatanggapin ng mga lalaki, sasabihin nila, okay. Okay ka naman pala Pero sa totoo lang, hindi talaga kami okay. Yan kasi talaga magkaiba yung utak ng babae tsaka sa mga lalaki.
So, importante again yung maging transparent Ayan. kayo sa kung anong nararamdaman mo. Huwag mong iisipin na naiintindihan ka ng asawa mo. Correct. I-real talk mo. Correct, totoo yun. Gusto ko yun. Importanticious talaga na i-real talk mo siya. Sabihin mo talaga sa kanya na, alam mo, nawala na yung sweetness. Kasi ako naniniwala ko, hanggat hindi nagrereklamo, okay lang siya. Kumbaga parang, hindi naman siya nagrereklamo eh. Wala naman siya na sinasabi eh. Nakangiti pa nga eh. Kasi nga hindi natin alam, ngiting aso na pala yung pinapakita namin. Fake news lang yung ngiti namin. It's a prank, di ba? Ako matanong kita, Nicole, ikaw ba at point sa buhay mo, nagkaroon ka ng ganyang karamdaman Na alin? tatampo ka sa kay Jowa Dick? Ay, oo naman. Sinasabi ko agad sa kanya. Sasabi ko sa kanya, hindi mo ako papansinin o sisiraan kita sa radyo. Hindi, pero yun yung alam mo, gusto ko yung sinabi mo about dynamics. Through time kasi nagbabago eh. Tama. 'Di ba? Hindi naman porke nung binata't dalaga kayo, ganun kayo, hanggang sa magkaasawa kayo, magbabago ang lahat dahil sa napakaraming bagay. Ang sinasabi ko lalo nga sa mga bagong kasal, tapos nagi-give up na sila agad. Lagi ko sinasabi, wag muna. Kasi you wait it out, tapos labanan ninyo, hayaan nyo lang, 'di ba? And then eventually makukuha nyo yung tamang dynamics kung paano yung makakapag-open kayo sa isa, makakapag-communicate kayo ng tama, ganun. Ay, tandaan ninyo na habang nabubuhay tayo, nag-iiba. Halimbawa sa trabaho, ikaw Oo. dati, ba yung dynamics mo nung DJ ka pala? Correct ka. Nung naging boss ka na, nabigyan ka na ng nag-iiba. Yung Totoo. oras, nagbabago. Tama. Kaya importante talaga yung nag-uusap kayo. At Correct. sinasabi mo kung kailangan mo ng chocolate or ng flower, Oo. kung ano-ano. Natatawa ko sa'yo. Pagkahirap. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Chris, bumalik ka na dito! Gumagalaw-galaw na yung pustiso ko! May feeling ako. Pagkatapos nito, ganyan ka na mapag-usap talaga sa lahat ng tao. Kasi at pahingi ng kape. Nakakaloka. Mabalik tayo. Dynamics. Alam mo, sabi ko nga nung nag-uumpisa kami ni Jowa Dick, parang yung buhay namin mag-asawa, it was light. Kung meron man kami naging problema yung hindi pa ako nabubuntis, which is quite major, di ba? Pero yung masasabi kong talagang lumalim ng husto, alam mo, siguro mga 8 or 9 years later. Mga 8 years later. Kung saan sobrang tindi yung mga pagsubok ni dinaanan namin na kailangan namin baguhin talaga yung dynamics na hindi pwedeng hindi nag-uusap. Kailangan pag may nararamdaman sasabihin. Kasi totoo yung hindi sila manghuhula. Alam niyo kung minsan kung may mga problema, kung may mga bagay kasi sa pag-aasawa na kung kailangan yung pag-awayan nyo para masettle nyo kung anong mga problema na yan. Para dapat makita ninyo, mapunto ninyo doon sa inyong mga partner. Hindi pwedeng tatahimik na lang, magtatampo. Correct. Tapos sasabog na lang isang araw. Or Kagaya nito, susumbog na tambalan. Correct. Yun na nga, sasabog, hindi sa asawa, sasabog sa iba. Kapag sa iba mo pa kwento, alam mo na ang daming sulsul niyan. Ay, lalo na kung minsan pag nakwento mo sa nanay mo. Ayun na. Alam na Ayan this. alam na this. Ikaw ba, Tanghenyo, may ganyan kang experience sa mga babae na hindi mo naman nalaman talaga kung anong feelings niya tapos nagalit, sinumbong ka sa nanay? Ay, iyon ang pinakamahirap talaga kasi halimbawa, sinumbong ka sa nanay, ngayon nagkakaroon ka na ng nanay ng prejudice sa'yo. Totoo. Dahil nagagalit na kasi inaawa yung anak niya. Tapos, malipas isang linggo, nagkatampuhan lang pala kayo, nagkaayos na kayo. Okay na kayo, yung nanay niya, galit pa rin sa'yo. Correct. Yun yung mahirap. Yung nanay mo, lahat ng mga pinagsabihan mo, galit pa rin sila. Kasi ramdam nila yung inis mo at irita. Ang mas nakakalurkay dito, alam mo, ito yung mga nakakahiya eh. Huwag po tayong nagpo-post ng mga ganyang klase mga problema sa Facebook. Ay, lalo na social diba? media. At saka alam mo, nakakahiya siya, lalong-lalo na kapag mga 5 years later, ibinilik ng Facebook yung caption mo dati, nung galit na galit ka, o kaya yung mga basta nakakahiya talaga. Diyos ko po, Maiinis ka sa sarili mo. Manliliit ka talaga ng bonggang-bongga. At yun din yung sinasabi natin, kapag ikaw kasi ay galit or heightened ang emotions mo, wag ka magde-decide. Promise. Kasi kapag ganyan ang ending, mali.
Ay, 'Di ba? tama ka dyan kasi pag masyadong mataas, masyado kang masaya, masyado kang galit, wag na wag kang gagawa ng desisyon dahil Correct. hindi ka 100% dyan. Tama. Natandaan ko, Tanghenyo, kasama ka namin nung gumimik kami, nung huling-huling gimmick natin na kasama pa natin si Tanya Chinita, tas wheelchair siya. Tayong dalawa yung, Ayun nga. tayong dalawa yung nakasaksi nun yung sa Yung sobrang... pumatong sa mesa, maya-maya, tapos ayun na. Yung si Bugs Bunny ba yung... May kasayaw siyang, ang laki po ng ipin. So, sorry Lord. Bugs Bunny yung tawag namin ni Tanghenyo kasi yung ipin niya talagang nauuna po yung ipin niya sa paa. Gano'n. Sorry, Lord. so yung mga ganun, sa sobrang siguro ang saya lang. Parang yung nakakalimutan ba? Pero hindi yun yung point. Ganun lang talaga minsan, parang katuwaan. Ang point nun, nung gabing yun, parang nagkulang kasi sa inom. So, parang nagkulang dun sa alcohol. So, ang sabi sa akin ni Tanya, sagot ko rin isa, ganyan. Parang masaya siya ganyan. Sabi ko, sige, akin yung isa, sa isa, ganyan. At sabi niya, pero ikaw muna magbayad, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, okay lang, ganyan. Kaya, ang taas ng emotion niya, masaya siya ganon. Tapos, malaman-laman namin yung bill, 4,000 pala isang bote. Pambihira. Wow. Yun yung sinasabi natin na kapag yung energy mo sobrang mataas, yung happiness mo sobrang mataas, yung nagde-decide ka ba, ilibre ko lahat ng mga yan. O kaya, punta kayo sa akin, yung mga ganun. Yung masyadong mataas yung adrenaline mo, tapos biglang, kaya may mga ganyan di ba? Halimbawa, si Totoy Bato. Ayan. Nung medyo lasing, mataas yung adrenaline, medyo dumiskarte sa chicks, nung nahimasmasan, nakita niya yung na mas itsura. okay pa pala yung alak-alakan niya kasi doon sa itsura ng diniskarte. Correct. Totoo. Di ba? Kaya, mabalik tayo dun sa nag-PM sa atin. So, ganun din. Maybe nandyan ka sa emosyon na medyo mataas. Kasi galit ka, nagtatampo ka, ganyan, di ba? Kapag ganyan talaga, magsusumbong ka sa tambalan kaysa kausapin yung mister mo, di ba? Pero, hayaan mo bumaba muna yan. Inom ka ng paborito mong kape. O kaya, higop ka ng mainit na sabaw. Kain ka ng paborito mong pagkain. Tapos, pagkakalma ka na, saka mo sabihin dun sa mister mo. Ay, tama ka dyan. Tsaka sa mga kababaihan din ko minsan, huwag ninyong iasa lang sa mga asawa ninyo, sa mga lalaki na sila yung gagawa, nahihiyain kayo. Kung nakakaramdam ka ng ganyan, pwede mo namang hiyain na, darling, pwede ba? Lumabas naman tayo. Totoo yun. Yung parang nagtampo ka na ng husto, hindi mo na kinakaya, sasabog na yung puso mo, samantalang, hindi ba't mag-asawa kayo? Pwede namang ikaw ang magsabi. Diba? Saka ito, pinaggusto ko rin puntuhan sa lahat ng mga may asawa o mga bagong mag-asawa pa lang. Tandaan nyo na pag nag-asawa na kayo, yung immediate family ninyo is yung asawa ninyo at yung anak ninyo. Yan. Hindi na yung mga magulang ninyo at mga kapatid ninyo. Kaya dapat ang pina-priority ninyo yung mga asawa at anak ninyo. So naniniwala ka, Tanghenyo, sa live and cleave? Nasa Bible yun, diba? Tama. Yan, oo. Oo. Kaya nga, pinag-uutos sa Bible pa lang, diba? Sa Genesis pa lang, naiiwan ng lalaki ang babae, ang kanyang mga magulang dahil magsasama silang dalawa. Kaso lang, ang problema, diba, sa Pilipinas, parang hindi siya masyadong, ewan ko kasi clannish tayo, dikit-dikit tayo, mga sa isang bahay, 20 yung laman, diba? Na magkakamag-anak. Pero yun talaga sana yung ideal. Iyon diba? Talaga yung ideal. Yung para live mabilis and live. kayong matuto sa buhay kasi hanggat nandyan ka sa poder ng magulang mo, may mangingialam at mangingialam talaga. Yun ang kahit na feeling ko kahit gaano siya kabait sa'yo Meron at merong sasabihin, di ba? Ay, siyempre, lalo na yung mga nanay. Kasi mahal na mahal nila yung mga anak. Tapos pag may nakita kang hindi taba, tapos yun, magagalit na sa'yo. So, paano kayo mabubuo? Paano mabubuo yung bago din yung dynamics kung may nakikialam sa inyong mag-asawa? Lalo na kung nag-uumpisa pa lang kayo, lagi kang nag-a-adjust. Hindi sa asawa mo, kundi sa nanay ng asawa mo. Oo, di ba? Bakit laging nanay nung asawa? Parang hindi ko naririnig na nag-adjust ako dun sa tatay ng asawa. Yung mga nanay talaga. Yes, naman talaga nanay naman pakilamira Yung nanay talaga minsan yung maraming sinasabi. Kaya nga 'di ba sa prioridad o sa hierarchy na tinatawag, it is God first and then your spouse,
yung iyong asawa bago ang iyong mga anak. Minsan iniisip natin, parang ang sama naman nun, hindi priority yung anak. Ano masasabi mo doon? Di ba tama naman? Alam nyo, pinaka-importante din talaga is yung masabi natin yung maging sentro ng buhay natin is yung Panginoon. Meron nga akong kakilala na ang kanilang equilibrium pag nag-aaway sila o ano bang sinasabi ng Biblia. Saka natatahimik. Kasi alaga naman, i-refute mo pag sinasabi ng Bible. Correct. Alangan naman, di ba? Sige, Nicole. Sige na. Oras natin, 12:39 na. Bye-bye! Ay, nako. Na-miss ko kayo dyan, Tanghenyo. Siyempre, walang iba kundi si Tin Rivera. O, di ba? Ay, dyan pa pala. Dyan pa. Akala ko magkapagsalita na ako. Ang tama. Magsalita ka na ng normal. Ang hirap. Tanghenyo plus kumikinang ina, tang-ina. O siya, alam niyo po, hiniram ko lang tong si Tanghenyo, hindi natin siya papagurin, ha? O mamaya tayo ulit kwento ng mahiwagang Burnay 120-ish. Okay, Docs? Babush! Paano mo naging picture yan? Inedit?